Welcome to Online Bible Study. Ako po uli si Pastor Erwin B. Dabanden, nagsisikap na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang kabutihan at pagpapala nawa ng Diyos ang maranasan ninyo sa araw-araw. Dalangin ko ang pag-iingat ng Diyos sa mga kababayan nating nasa gulpo. Ang lesson natin ngayon ay pinamagatan kong, tapat sa ipinagkatiwala ng Diyos. Ang bahaging ito ng kasulatan ay bahagi ng mahabang pagtuturo ni Jesus Christ tungkol sa kanyang pagbabalik. Sa mga kabanata 24 at 25 ng Mateo, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad kung paano mamuhay habang hinihintay ang araw na siya ay muling darating. Ang parabula na ating pag-aaralan ngayon ay kilala bilang parabula ng mga talento. Ang pangunahing mensahe nito ay malinaw, ang Diyos ay may ipinagkakatiwala sa bawat isa sa atin, at darating ang araw na hihingin niya ang pananagutan kung paano natin ito ginamit. Tayo munang manalangin sa Diyos at hingin ang patnubay ng Espiritu Santo na tulungan tayo sa ating pag-aaral. Aming Ama, buksan mo po aming mga isipan upang malayang makapasok ang iyong mga salita. Magbigay nawa ito ng kalakasan at inspirasyon sa amin habang kami ay naglilingkod sa iyong ubasan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Unang punto. Ang pagtitiwala ng Panginoon, Mateo Kapitulo 25 versikulo 14 hanggang 15, 14, sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin, at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. 15. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2, at ang isa ay 1, sa bawat isa'y ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Sa parabula, ang Panginoon ay aalis upang maglakbay. Ito ay larawan ni Jesus Christ, na pagkatapos ng kanyang ministeryo dito sa lupa ay aalis, ngunit muling magbabalik. Ang mga alipin naman ay kumakatawan sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Binigyan sila ng talent upang magamit nila sa pagnenegosyo. Noon ang talent ay isang napakalaking halaga ng pera. Sa modernong panahon, maaaring katumbas ito ng maraming taon ng sahod. Ngunit sa parabula, ang talento ay hindi lamang pera. Ito ay sumasagisag sa mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos sa tao. Halimbawa, kakayahan, panahon, kaalaman, pagkakataon, ministeryo, impluwensya, at ganda ng boses. Ang iba sa halip na gamitin sa Diyos ang boses, sa videoke kumakanta. Sa halip na gamitin sa Diyos ang talino, sa secular lang ginagamit ang talino. Mapapansin natin na hindi pare-pareho ang ibinigay. May 5, may 2, may 1. Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang prinsipyo, hindi pare-pareho ang ibinibigay ng Diyos sa bawat tao. Ngunit hindi ito nangangahulugan na may mas mahalaga at may mas mababa. Lahat ito ay mahalaga, sapagkat ang hinihingi ng Diyos ay hindi dami ng kaloob. Hindi ganda at laki ng kaloob. Ang hinahanap ng Diyos ay katapatan. Ginamit mo ba ang ibinigay ng Diyos? Ikalawang punto, ang katapatan ng dalawang lingkod, Mateo Kapitulo 25 versikulo 16 hanggang 23. 16. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ipinangalakal niya ang mga iyon, at nakinabang siya ng 5 pang talento. 17. Gayon din, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng 2. 18. Subalit ang tumanggap ng 1 ay umalis at hamukay sa lupa, at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. 19. Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon, at nakipag-ayos sa kanila. 20. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 22. At lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. 23. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sinasabi ng talata 16, ang tumanggap ng 5 talento ay agad na humayo at ipinangalakal ang mga iyon. Pansinin ang isang mahalagang salita, agad-agad ang pagkilos, hindi siya naghintay.
Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nagpaliban. Agad siyang kumilos. Ganito rin ang ginawa ng tumanggap ng 2 talento. Ginamit niya ang ipinagkatiwala sa kanya. At pareho silang kumita. Ang 5 talento ay naging 10. Ang 2 talento ay naging 4. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon. Sinasabi ng talata 21, mabuti at tapat na alipin. Sa kakaunti ay naging tapat ka, pamamahalain kita sa marami. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mapapansin natin ang isang kahangahangang bagay. Ang sinabi ng Panginoon sa unang lingkod ay parehong-pareho ng sinabi sa pangalawa. Hindi niya sinabi, mas magaling ang may 5 talento. Hindi niya pinuri ang mas marami, hindi niya tinitingnan ang talent. Ang pinuri niya ay katapatan. Ito ang mahalagang aral, hindi sinusukat ng Diyos ang laki ng ating nagawa, kundi ang katapatan sa ipinagkatiwala niya. Maaaring maliit lamang ang ating kakayahan. Maaaring hindi tayo sikat. Maaaring hindi tayo kilala ng marami. Ngunit kung tayo ay tapat sa ating paglilingkod, ang Diyos ay nalulugod, gaano man ito kalaki o kaunti. Ika-3 punto. Ang pagkabigo ng ikatlong lingkod, Mateo Kapitulo 25 versikulo 24 hanggang 30, 24. At lumapit din ang tumanggap ng 1 talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit, na gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan, at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. 25. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon na ang sayo. 26. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. 27. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin pati na ang pakinabang. 28. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento, at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento. 29. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. 30. At ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Pagkatapos ay lumapit ang ikatlong lingkod. Sabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong mahirap pakisamahan. At sinabi pa niya, natakot ako. Kaya ang ginawa niya ay itinago ang talento sa lupa. Hindi niya ito ginamit, hindi niya ito pinalago, hindi niya ito pinakinabangan. Sa madaling salita, wala siyang ginawa. Mga kapatid, ito ang isa sa mga pinakamalungkot na larawan sa parabola. Hindi siya magnanakaw, hindi siya mandaraya, hindi siya gumastos ng pera ng Panginoon. Ngunit siya ay tamad, at ang katamaran sa gawain ng Diyos ay hindi maliit na bagay. Hindi natin ito dapat na balewalain. Huwag nating hahayaan na maging tamad tayo sa gawain ng Panginoong Hesus. Ang sagot ng Panginoon ay napakatindi. Sinabi niya, masama at tamad na alipin. Ang katamaran ay isang uri ng kasamaan. Pagkatapos ay kinuha ang talento mula sa kanya at ibinigay sa may 10. At sinabi ng talata 30, itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Ito ay isang seryosong babala. Ang hindi paggamit sa ipinagkatiwala ng Diyos ay may kahihinatnan. Seryosohin natin ito at huwag magbingi-bingihan. Ika-4 na punto, mga praktikal na tanong. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin? Panahon, talent, kakayahan, pagkakataon, at ministeryo. Ginagamit ko ba ito para sa Diyos? Hindi ba ako tamad? O baka naman tulad ng ikatlong lingkod, itinago ko lamang ito. Hindi ko ginamit para sa kapurihan ng Diyos. Ako lang ba ang nakikinabang sa aking talent? Para lang ba sa videoke ang boses ko? Ano ba ang ginagawa ko ngayon? May ginagawa ba ako sa kaharian ng Diyos? Ika-5 punto, mga aral para sa atin. Una, ang bawat tao ay may ipinagkatiwala ang Diyos. Walang tao na walang kaloob. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng mga kaloob, para may magamit tayo sa paglilingkod. Tinawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya kaya merong ipinagkatiwala sa atin na talento para may magamit sa paglilingkod. Ikalawa, ang Diyos ay naghahanap ng katapatan. Hindi niya hinihingi na maging pinakamagaling tayo. Ang hinihingi niya ay maging tapat tayo. Kung ano ang ipinagkatiwala sa atin ay nagagamit natin ito ng husto.
Ikatlo, darating ang araw ng pagsusulit. Ang Panginoon ay babalik, at sa araw na yon, hihingin niya ang pananagutan. Magsusulit tayong lahat. Conclusion. Mga kapatid, balang araw ay haharap tayo sa Panginoon. At sa araw na yon, nais nating marinig ang kanyang mga salita, mabuti at tapat na alipin. Kaya habang may panahon pa, gamitin natin ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang ating oras, ang ating kakayahan, ang ating buhay, gamitin natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Upang sa kanyang pagbabalik, tayo ay mapabilang sa mga lingkod na tapat. Huwag nawa nating marinig sa bibig ng Panginoong Hesus ang mga salitang masama at tamad na alipin.